beloved Boss Mike Cervera. Pangulong Bongbong, now, ano na, bakit ngayon ka lang nagsalita? Apo, dapat kumaidipay. Pero sabi nga nila, huliman ang magaling na ihahabol din. Pasok! Ayun. At kung hindi Eto, pakinggan natin. Oh. yeah. Ayun. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about it. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang release na account? Putang ina, Duterte! Lumubog ka na dyan sa kulungan mo. Alam nyo eto parang nag-uusap kaming dalawa ni Manong Bongbong taga Baguio, oy, manggag ka ne, parang nag-uusap kami ni Manong Bongbong Kasi nung in-interview ako sa Channel 5 ni Jojo A, parang ganyan din yung sagot ko eh. Di ba nag-viral? Viral ako mga kababayan eh. Kahit nga nasa CR na ako, kilala pa rin ako eh. Kaya ngayon, hindi na ako masyadong naglalabas ng bahay, mga kababayan. Oo, minsan eh, alam niyo yun, parang nawawala rin yung privacy ko pagka nasa labas ako eh. Di ba, no? Pagka nandyan, Boss Mike, nako. Sorry yung mga iba, di ba? Pero alam nyo, syempre, papakita ko pa rin na dapat yung tama. Kaya lang minsan, nahihiyao ako. Kaya minsan, di na lang ako lumalabas ng bahay. Kung hindi lang ako nagsimba-simba kanina at pinagdasal ko kayo, hindi ako lalabas ng bahay. Oo. Di ba? Eto na, mga kababayan ko. Ulitin ko mga... Marian Tomas, Parehas no? Parehas yung sinabi namin ni Manong Bongbong, Ito si Manong Bongbong, siguro nanonood lagi sa atin to. Sige, shoutout na natin si Manong Bongbong, sa mga, shoutout natin si Manong Bongbong. Kasi, nanonood sa atin. Manong Bongbong, kung nanonood ka, shoutout sa'yo. Ang galing-galing. Ang galing-galing talaga. Kasi parang pares tayo na sinabi, di ba? Commander Churba, ay nako, sinisipon tuloy ako eh. Kasi bago yung kotse ni Jen Angeles, pa-blessing siya ng bagong kotse, mga kababayan. Sana all, kumikita yung kabuhayan niya eh. Yung mga mga baso-baso, lakas mga kababayan. Sinamahan ko, pinag-drive ko. Oo. Sabi niya, ipapabless daw niya yung bago niyang kotse. Eto na. Alicia Duran, kumikitang kabuhayan yung mga mag. Oo. Nakabili na ba kayo? Eto na. Mga kababayan, pakinggan natin ang Pangulo, parang napakinggan nyo rin ako. Pasok! Yeah. Ayun. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. Correct. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about it. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang release na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Di ba? Isa kami ng tema ni Manong Bongbong nang sinasabi. Isa talaga kami ng tema ng sinasabi ni Manong Bongbong, Legazpi. Nakikipabibir. Hindi totoo. Hindi totoo, di ba? Iisa lang tema. Di ba, Jans of ABC? Sige tuloy. Ewan ko kung napanood niyo yung interview ko,
yung interview ko, di ba? Parang replay eh, no? Variant Tomas, ano? Same, oh, di ba? Galing mo. Ako pa ba? Unay! Sabi ko sa inyo, hindi pa. Basta tayo na una. Louder daw, louder. Sabi ni Hermes, louder! Malamang pinanood ako nung kasi nag-viral. Viral yun. Baka kala nyo. Sige, Manong Bongbong, tuloy. Gabi na. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Oo nga po. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Kita nyo? Tama nga naman. Sino ba naman si Raulo kung racket mo yun? Bakit mo naman sisirain? Di ba, Martin? Di ba? Puta. Alam niyo mga kababayan, nagtatalo-talo. Oo, ha? Nagtatalo-talo ang mga vlogger ngayon sa mga GC. Oo, dahil dito kay Martin Tambaluslos. At saka ho dito kay Boyeng. Oo. Mga kababayan, ayaw nila, oo ha? Ayaw daw kasi nila na maging state witness si Manuel Bunuan, yung secretary ng DPWH dati. Gagawing state witness. Mukhang nanginginig yata si Martin doon. Oo, ayaw niya. Wag daw gawing state witness ang Manny Bunuan. Ito na. Tuloy, Manong. Tama. But that makes absolutely no sense. Correct. So, That's selective justice. I'm sorry? Selective justice. What about selective justice? Pipili lang daw yung mga yung mga No, from the time that we formed the independent commission, Correct. because we'll just follow the evidence. Oh. Do continue to do. Correct. Sinundan lang yung ebidensya. Hindi yung selective justice. Ang sinasabi kasi nila, namimili lang. Pinipili ba yun? Jinggoy Estrada. Sino pa? 'Di ba? Ang dami. Bong Revilla. Itong mga, sino to? Mga Diskaya. Yung ba yun? Alam nyo, Antonio del Castillo, no? Oo. Sa totoo lang, kalokohan ho yun eh. Sa totoo lang, kalokohan. Sa mga nagsasabi dyan, na ang Pangulong Bongbong ay namimili lang. Tingnan nyo ho, mga kababayan ko. Eto example po ito. Mga kababayan, para sa mga bobot tanga. Diba? Sa mga bobot tanga, eto, tingnan nyo. Kaya rin ang may-ari ng St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Nako, marami kayong mga madadali rito. Pumapogi si Pangulo Boss Mike, mas pogi na siya. Puta, di pa ba tayo papayag maging kamukha nga lang natin si Pangulong Bongbong eh. Malaking karangalan na huyong. Oo, yung mayalan tulad yung kagandahan lalaki ba? Talaga naman nakaka-proud. Pero dito, hindi nakaka-proud dito. Sapagkat panahon pa ito ni Duterteng putang inang magnanakaw mamamatay tao, buong pamilya niyang hayop sila, ay pakinggan nyo ho ito. Pakinggan nyo. Na isa sa dalawang mga kontratista na gumawa ng flood control projects sa Barangay de la Paz sa siyudad ng Binyan sa Laguna. Kalsada ho yan talaga, pero para na siyang Venice sa Italia dahil sa baha. At alam nyo ho, meron daw inilaan dito na 200 million pesos na flood control project. Pero Kita nyo mga kababayan, ang 200 million, 200 million pesos noon, malaking halaga na ho yun. Kasi kung ang pag-uusapan, construction materials, nung panahon ni Digong, mga kababayan, medyo mababa pa. Di ba? Pero ngayon, talagang naglobohan na ng dahan-dahan. Lalo na nung naging presidente talaga si Digong.
Ito ha, ito na, tuloy. Tanong ng mga taga rito, nasan niya mga proyektong yan? Bakit hindi tumalab? Yan. Pinuntahan ng aming team ang Yan na. dalawang flood control projects sa tabi ng ilog na ayon mismo Kita sa nyo? sumbong sa Pangulong website na Sumbong sa Pangulo website ni Pangulong Bongbong at si Pangulong Bongbong ang siyang may gawa nun, hindi ho gawa ni Duterte. Nakuha nyo? May sumbungan sumbungan sa Pangulo website, si Pangulo ang founder, siya ang nagpasimuno, hindi ho si Digong. O meron bang ganun si Digong? Wala. Bakit? Bakit magkakaganon? Sino isusumbong? Si Digong. Di ba mga kababayan ko? Kaya eto, maraming mamumulat dito mahaba ito O, tuloy. kakahalaga ng halos 200 million pesos. Grabe Ang naunang ginawang proyekto sa dalawa, nagiba Ay. matapos daw humagupit ng bagyong Krising. Sa pagsisiyasat Kita nyo mga kababayan ko, nagiba agad. Kaiba ho ngayon yung mga ginagawa ni Manong Bongbong na sinusupervise talaga, no? Abay, katitibay. Oo, ha? Katitibay. Tuloy. ng aming team na lamang hindi lang flood control projects ang mga questionableng proyekto ng mga diskaya. Nako. Grabe. Katulad ng 6 na palapag na New Rogasiano M. Mercado Memorial Hospital sa bayan ng Santa Maria sa Bulacan. Kita nyo mga kababayan ha. Kita nyo ha. Santa Maria, Bulacan. Berhinya. Agert. Eto na. Ang aprobadong budget nito, humigit kumulang 380 million pesos. Grabe mga kababayan. 380 million. Malaking pera ho yan mga kababayan. Kailan ginawa yan? Para sa 4 na phase ng proyekto. Ayon sa website ng DPWH, 100% completed na ang kontrata. Grabe, no? Mga kababayan, ha? I-take note ninyo. I-take note ninyo. 100% completed na daw yung kontrata. So, nakapag-release na po ang gobyerno ng 380 million. Na-release na kasi 100% na nagawa na, completion na daw, 100% completion na daw. Oo, baka may mamali. O mga DDS, mga putang ina nyo, makinig na kayo. Yung mga DDS, makinig na kayo. Putang ina nyo, panahon ni Digong ito. Yung sinasabi nyong walang korupsyon nung panahon ni Digong, mga tanga lang kayo. Dapat talaga yung mga ulo nyo, iyubon amin idtani. Dagita lalandok na nakatutder. Di ba no? Alam niyo sa totoo lang, nakita niyo yon yung mga nakabaon, mga nakatayo na mga landok bakal, diyan dapat tinutuhog yung mga ulo ng mga DDS para walang silbi. Walang silbi. Ito na. Pasok. Gayong ang inasahang frame ng ospital, Ayun na. hindi pa rin daw tapos. Kita nyo? Nakuha na ho yung 380 million. Nakuha na. Maire-release ba yon kung walang pahintulot ni Digong? Kaya nga sabi ko, lagi ko sinasabi, itong mag-asawang diskaya, ay eto, bata ni Duterte. Yan ang mga kontraktor ni Duterte. Kaya yan ay mga yumaman nung panahon ni Digong. Tignan nyo naman. Ganyan pa lang, sa report nila, completed na. Kaya yung 380 million, napunta na sa kanilang mga bulsa. Ang katotohanan, yung proyekto, itinengga. Ano ang pakinabang? Nga! Wala. Mga kababayan, walang pakinabang. Ay, kung gawin na
patabaan ng mga hito at saka tilapia, sana, oo, napakinabangan pa. Grabe, no? 380 million. Tinira nila Digong at saka nila Diskaya. Oo. Mga bakal pa lang para sa pundasyon ang nakatayo. Tinanong ng aming team ang in charge sa proyekto. Ayan na. Ang phase 1 ng proyekto na nagkakahalaga ng 60 million pesos ay hawak daw ng local government unit ng Santa Maria. Ang phase 2 naman, hawak daw ng DPWH Bulacan 2nd District Engineering Office. At ang nakalaang pondo para rito, mahigit 71 million pesos. Grabe, Ang no? kontratista, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, na pagmamayari rin ng mga Diskaya. Kita nyo? Puro Diskaya! No. Pero dahil wala sa original budget ang kakailanganing 11 million pesos para rito, kinailangan nilang bawasan ang budget. Meron po kami kinuha ng pondo na part ng project sana sa phase 2. Dahil kulang na ang budget dahil sa dagdag gastos na geosynthetics, nag-iba na ang plano para sa ospital. Imbes na 3 stories ito, ang kinaya na lang ng natirang budget, yun na lamang pundasyon. Ang Grabe naman mga kababayan, naging pundasyon na lang. 380 million. Yan lang yun nangyari. Sana wag ng sinemento. Lupa na lang at ginawa na lang nating balad. Di ba no, balad? Yung kapitan ng mga ano ba, ampalaya at saka ng kabatiti. tanong ngayon, matatapos pa kaya ang ospital na Grabe, wala na. kailangan pa man din ng mga taga Santa Maria? Naku. Grabe talaga, no? Ang bidding para sa Phase 3 and 4 sinuspinde nito lang Marso. Nako. Matetenga po ang ating proyekto. Nilawakan pa namin ang pananaliksik hanggang Ayan na. Catanduanes, Ang kung laki. saan meron ding naiwang nakatiwangwang na proyekto. Di umano Grabe. ang mga kumpanya ng mga Diskaya. Grabe! Ay, nako mga kababayan. Winalang niya talaga yung pera ng taong bayan netong administrasyon ni Digong. Grabe talaga. Talagang pinaburan ni Digong si Diskaya. Kaya alam nyo mga kababayan, hindi ako naniniwala na hindi kumita. Sino? Si Duterte. Bongo, baka alam mo yan, ha? Ayo, mga kababayan nyo, sa tingin nyo, walang alam si Bongo? Di ba si Bongo di ba? Yung negosyo nila, yung kumpanya nila, nakipag-joint venture nga kay Diskaya. Nako, mga kababayan ko, huwag kayong magpapabulag sa kamukha ni Jack Ma. Hindi lang isa, Alaka! hindi lang dalawa, Alaka! Ang dami mga kababayan, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Tatlo? Grabe, tatlo. Grabe ginawang mga kababayan, ayan pa namin ang pananaliksik hanggang Yan na. Catanduanes, Oh. kung saan meron ding naiwang nakatiwangwang na proyekto. Grabe, no? Di umano Grabe. ang mga kumpanya ng mga Diskaya. Alaka! Hindi lang isa, Alaka! hindi Grabe. lang dalawa, Nako! kundi 3 school buildings. Grabe naman, walang awa talaga. Walang awa, Alicia Duran. Putang inang Digong na to. Pa-build ka pang hayop ka. Putang ina, yung mukha lang ng mga anak mo ang pinabuild mo. Pangina to si Digong, no? Yung mukha lang ni Sarah, yung mukha ni Kitty. Yun lang yung na-build talaga. Maliwanag naman, di ba? Tingnan nyo yung mukha ni Kitty, mukhang robot na. Di ba mukhang robot yung mukha niya? Malapit ka nang maging Michael Jackson. Putang ina, parang, ano yan? Grabe, Mga kababayan, 3 school building, Yung pong mga kababayan, Bahala ka kayo dyan, Ito, tingnan nyo.
3 school building, mga kababayan, itinengga. Hindi natapos pero nakuha na yung yadba. Alam niyo yung yadba? Bayad. Inirelease na ni Digong lahat ng bayad dito sa mga school building na ito noong panahon niya. Oh, sa palagay niyo, magkano kayang kinita ni Digong dyan? Di ba? Oh, grabe, mga kababayan, ha? Kaya wag nyo ngang inaano-ano si Manong Bongbong ko. Kaya nga, yan ako Diyan ako nagsusuporta kasi naniniwala ko kay Manong Bongbong na siya ay sincero at tapat sa paglilingkod niya. Maliban lang sa pinsan niyang si Tambaluslos. O, tuloy! Taong 2019, nasimulan na raw ang pagpapatayo sa karagdagang school building ng Narinig nyo? Oh, baka sabihin ng mga DDS, ay, panahon yan ni Bongbong Marcos. Mga tanga, 2019 nga ni 2019. Putang ina nyo, sino presidente? Tatanga nyo kasi. Sa panahon niya ni Bongbong Marcos. Huwag niyong ibibintang yan kay Tatay Digong namin. Anito talaga. 'Di ba? Yung itsura ni Digong pagka ginawa niyo ng rebulto, anito. Ulang na lang mga kababayan, magsisiluhod yung mga yan. Pag nilitaw niyo sa rebulto, katulad ng sa Japan, yung mga rebulto doon, nakalabas yung tarugo, malamang yung mga taga-sunod ni Digong isusubo. Ay, di ba no? Hindi malayo. Di ba net vlog, Hindi malayo, no? Net vlog. O, talo kaya, Sige, payag kami. O, pagawain nyo ng rebulto si Digong. Dahil naman kayo ay masugid na tagasunod. Pwede ba sa rebulto nakalabas yung tarugo? At sa lahat ng babati at pupuri at magbibigay pugay sa rebultong anito nyo, yung tarugo, isubo nyo. Yes, praise the Father, Tatay Digong. Putang ina yan. Ayup! Di ba? Mga kababayan, kahit naman ano sabihin nyo sa mga DDS, gagawin nila para kay Tatay Digong nilang putang inang yan Ayan, narinig nyo? O, sige, ito na. dalawa, kundi 3 school buildings. Taong 2019, nasimulan na raw ang pagpapatayo sa karagdagang school building ng 2019, mga kababayan, 2019. Di ba Marites Musni? 2019 nga ni. 2019, mga kababayan, saan pa kayo nakakita ng ganyan? 2019 pa, naumpisahan. kanilang senior high school department sa halagang halos 36 million pesos. Grabe. Ang kontratista, Alpha and Omega General Nako! Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya. Pero sa hindi raw malinaw na dahilan, ang konstruksyon natigil taong 2022. Po, sa ngayon, kung titingnan nyo, yung building Grabe, no, mga kababayan, ano? Grabe talaga. Oh, grabe talaga itong si Duterte, no, mga kababayan, ano? 2019, mga kababayan, nagpatayo si... ito mga kababayan ko. Meron tayong reference. Si Manong Bongbong nagpatayo ng 4 na palapag na school building dyan sa Quezon City. Malaki. Malaking malaki. Maluwag. Maluwag na maluwag. 4 na palapag. Maayos. Ilang buwan? 8 buwan lang ginawa yun. Tama, mali? Nagpatayo si Manong Bongbong ng school building dyan po sa Quezon City ng 8 buwan.
Samantalang yung pinatatayo ni Digong, dahil nga binigay sa bata niya na mga diskaya na nililigtas ni Marcoleta. Oh, may segue natin yan. Totoo naman, di ba? Bata ni Digong, kaya sinisegue, kaya nililigtas, Kaya nililigtas ni Marcoleta ang mga diskaya. O bakit? Maraming alam tungkol kay Digong. Tignan ninyo mga kababayan, 2019, 2020, 2021, ilang taon ang nakaraan, hindi pa rin natapos hanggat abutin na ni Manong Bongbong natin. Grabe, kapal ng muka talaga, no? Makapal talaga ang muka netong putang inang Duterte. Kaya alam nyo, hindi nyo ako masisisi kung bakit ganyan ako Kasi mga kababayan, may malinaw akong kaisipan, nakikita ko yung ginagawa ni Digong at saka ni Pangulong Bongbong. Kaya alam nyo, hindi ko rin naman masisisi yung mga sumusuporta kay Digong kasi nga, mga bobo, tanga at mga mangmang yun. Kaya nga yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong, malinaw ang isip nun. Di ba? Malilinaw ang isip. Nalalaman nila ang totoo. Pero kapag ka-supporter ka at naniniwala ka kay Duterte, putang ina, napakamangmang mo. Diba? Shadowy. Oo. Sige, tuloy. Po, ang makikita nyo lang doon ay 2 classrooms na hindi tapos. Ay, putang ina, tignan yung mga kababayan, ginawa lang basurahan. Ginawang basurahan! Saka po mga poste. Grabe! Mga poste. Putang ina. Tapos kung makapagmalaki, akala mo talaga mayroong meron silang pagmamalasakit sa mga estudyante. Putang ina, yung mga Duterte, ninakawan ni Digong tatay ni Sara. Minana ni Sara, ninakawan niya rin niya. Grabe, no? Silang dalawang mag-ama, no? Yung para sa estudyante, kinamkam pa. Ang kakapal ng mga pagmumuka, mga kababayan ko. Oo. Pagdating sa pagnanakaw ang mga Duterte, talaga matindi. Oo. Kaya nag-aaway ang mga yun Si Tambaloslos tsaka si Sara, kasi parehas silang mga ganid. Mga magnanakaw. Oo. Parehas yan. Walang pagkakaiba. Na dadamay si Pangulo yung kanyang panunungkulan Di ba? Ay, naku, hindi pa mga matayan yung mga hayop na yan, Oo. Umihingi nga ako kanina, pero bigyan mo nga ako lang isang kapangyarihan na pwede kong magsalita at mangyari. Malay mo naman, PBBM malakas maghimala, di ba? Ibigay sa akin yon. Lahat ng sasabihin ko ay mangyayari. Bukas, may mga mamamatay na mga kurakot. Kapag ka nagkatotoo, tandaan nyo na, binigay na ni bro yung kapangyarihan ko. Di ba? Malay nyo, bukas mga kababayan, yung mga kurakot, yung ilang mga kurakot dyan, nangingisay bigla, Danny Morate, new subscriber daw. Nakaw! Mag-amang magnanakaw, expert sa pagnanakaw, sabi rin yan, Grabe, sige, tuloy! Grabe, mga kababayan, matindi to. Ang makikita nyo lang doon ay 2 classrooms na hindi tapos, saka po mga poste. 20 minutong mula sa Viga, ang Bagamanok Rural Development High School, kung saan nakapanlulumo ang sitwasyon ng mga estudyante at mga guro. Dahil kulang na kulang ang classrooms, ang ilang klase ginagawa sa building na naiwang. Grabe, delikado, mga kababayan. Tingnan yung ganyan ba? Putang ina, Sara, sabi nyo nagmamalasakit kayo sa mga estudyante. Saan ang pagmamalasakit ninyo? Mga putang ina nyo, ganyan, tignan nyo nga. Hindi na kayo naawa sa mga bata. Yung mga bata na yan, pag nadisgrasya dyan, di ba? Yung mga magulang niya masasaktan. Palibasa, mga putang ina nyo, magaganda buhay nyong hayop kayo Palibasa, puro na lang palamig pepe kayong magkakapatid
Di ba? At saka palamig utin kayo eh. Tangin ng buhay ang mga kababayan. Tingnan nyo, mga kababayan, oh. Nilimas nila ang kaban ng bayan, mga kababayan. Oh, sige, tuloy. Grabe, oh. Hindi tapos. Yan. 2018 pa raw sinimulan ang Oh, sabihin nyo na naman na project na naman ni Manong Bongbong ito. 2018 pa sinimulan. 2018, 2,008 ano yung Tagalog nung 18? 18. Oh, 2018, mga kababayan, inimpisahan itong proyekto na ito at kasalukuyan ang presidente yung tatay niyong putang inang nakakulong. Oh, sinong gagana? Putang ina talaga. Ano, Charlock, ano, Jeff Rooks, ano, nakakabwisit. Kaya, bubo na lang talagang maniniwala dyan sa mga putang inang Duterte na yan eh. Ayan o, tingnan nyo. Hindi tapos. Yan. 2018 pa raw sinimulan ang construction sa 4-story building. Pero naiwan din ito ngayong nakatiwangwang. Gayong Grabe. ang nagastos, 36 million pesos. Sabi sa amin nung aming principal, Grabe, ang taas no? niyan, pwede na Tingnan nyo mga kababayan ko. Tingnan ninyo. 2018 pa nga ni. Si Pangulong Bongbong gumawa, sabi ni Pangulong Bongbong, kung ganito lang kabilis at kung ganito lang na mga proyekto na pupunta ang kaban o pera ng taong bayan, marami tayong magagawa. Kung walang magnanakaw, maraming proyekto ang magagawa. Paanong hindi mangyayaring ganyan? Puro nakaw ng nakaw ang mga Duterte. Lahat nagnanakaw. Nakaw dito, nakaw doon. Yung build, hindi build yun. Nakaw. Di ba? Nakaw. Ay, nako, nakaka-high blood, mga kababayan. Sa totoo lang. natin gamiting venue bilang ballroom or activity room. Wala na. O, eto pa. O, para may karagdagan pa tayo. The real, the real Mr. and Mrs. Smith, makinig kayo. Eto pa. 1 milyong Pilipino ang walang maayos at disenteng tahanan. Oh. Pero sa Ayan o, eto ba ang housing project under Duterte administration? Ayan mga kababayan, mga nakatenggang pabahay sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Putang ina, ang layo sa mga project ni Pangulong Bongbong. Oh, tingnan nyo, ayan na. walang maayos at disenteng tahanan. Oh. Pero sa kabila nito, libu-libong mga pabahay ang nakatenga at hindi napakikinabangan. Nag-dinner na ako sa labas, sa NLEX. Pero saan nga ba napunta ang pondo? Nako, sa bulsa ni Digong, sa mukha ni Kitty, sa mukha ni Sarah. Di ba? Brian Pamisa, oy, shoutout sa inyo, Deluxe Gamer, opo ha. Sa lahat po sa inyo, mga kababayan, no? Elizabeth Balbino, ha? Shoutout! Ito na, Nasaan ang pera? Nasaan ang Pera pera? ng bayan. Dinugas ni Duterte. Ninakaw ng pamilya ni Duterte. Ninakaw nila Sara. Mga magnanakaw ang mga Duterte. Ano ba naman kayo? Ilang ulit ba naming sasabihin sa inyo? Matatakaw, agtatakaw, ha? Mang-uumit, mandarambong yang mga yan. Oh. Yan ang ginastos para sa mga pabahay. Kaya dapat lang itong bantayan Oh, at kita siguraduhing nagagamit ito ng tama. Correct. O, kita nyo? Naalala nyo ba yung pabahay na yan? Tingnan nyo, napakaraming mga tao, ang mga walang tirahan pero ninanakaw lang ni Duterte. Putang ina talaga. Di ba, mga kababayan? O, pero ang Pangulong Bongbong, sabihin ng iba, bakit si Bongbong Marcos, ano? Siyempre, iba yung kay Pangulong Bongbong Marcos. O, sample,
Pangulong Bongbong. Oh. Ang upper middle income country, ang Pilipinas, ayon po yan sa World Bank. Oh, kita nyo, wow, upper middle income na ang Pilipinas. Ang galing talaga ni PBBM. Upper middle income na. Kita nyo mga kababayan ko, ibig sabihin may progreso yung kanyang ginagawa na pagtatrabaho. Hindi ho katulad kay Digong. Sabi ko sa inyo, putang ina, putulan tayo ng mga daliri. Sinasabi ko na sa inyo, sa panahon ni Duterte, putang ina yung mga OFW na mga membro ng KOJC. Mga bobo lang kayo, putang ina nyo, hindi nyo alam eh. Nung umupo si Duterte bilang presidente, doon nag-umpisa ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Diba? Oh. Nung panahon ni Duterte, yan ang umpisa ng pagbagsak ng lahat. Tanga-tanga. Ang tatanga nyo. O tulad neto, ni Mia Edsing. Ang bobo. Napakatanga. Kaya ho mga kababayan, sa mga ganitong mga klaseng Pilipino na dadama yung mga matitino na katulad natin. Sabi dito, magkano bayad ng korupsyon sa'yo? Bobo, di ba? Tanga! Matanda ka na, bobo ka pa rin. Hindi ka rin yayaman. Tanga, mayaman na ako. Hindi ko na kailangan ng kahit na sino. Di ba? Oh, karma. Tanga ang kinarma yung mga Duterte. Nakulong na nga si Digong eh. Ano tawag mo doon? Blessing? Bobo! Tanga-tanga mo! Di ba? Sige nga, ano tawag mo doon? Nakulong na si Digong. Blessing? Na-impeach si Sara. Ano tawag mo ron? Blessing? Bubuk! Karma tawag doon. Ano tawag mo kay Bato? Nagtatago, hindi na makapagpakita. Blessing? Ang putang na, basta mga DDS, ano? Ang tatanga. Walang utak. Wala. Diba? Oh. Ang blessing ito, nandito sa harapan nyo, masaya. Oh, nakakain ang lahat ng gusto kahit tilapia. Oh, nakakapunta kung saan saang bansa na hindi nanggagaling sa pera ng bayan, hindi katulad ni Sara. Tangina mo. Diba no? Tama ba, Marites Musni? Bobo! Tanga-tanga mo! Kita mo, kakapablessing nga lang namin ng bagong sasakyan eh. Pang-ilang sasakyan ko na yon. Oh, gusto mo, i-check mo pa. Oh, pang-18 ko na yon. Oh, nakita mo, 18 sasakyan? Baka nga pati ka rito, wala kayo. Paano? Naniniwala kayo kay Duterteng tanga. Bobo, mga mangmang kayo, mga putang ina nyo. Tao pa ko ha! Di ba? Okay na? Ang ina itong mga to. Tatangan nyo. O, ayan o. Oh. Eto, tignan nyo, pakinggan nyo. Ibig sabihin, lumaki pa ang kita ng bawat Pilipino. Oh. BBM lang talaga nakagawa niyan. Correct. Marami na magagalit dyan. Diba? Oh, ano? Hindi, yung mga kabobohan yung mga dides hindi uobra sa channel ko. Kailangan pag pumunta kayo rito, magdala kayo ng mga baon na matitindi. Oo, ha. Hindi yung puro lang kayo mga ganyan. Wala, lalamunin ko kayo ng buhay. Oo. Eh, ilabas mo pepe mo, kakainin ko yan. Para... ito na. Oh, hindi lang yan. Oh, ito pa. Pag may naningil dito, papakulong ko. Oh, kita nyo? Goodbye na kayo sa bridge, ha? Pag umulan ng malakas. Nung panahon ni Duterte, kahoy-kahoy lang. Nung panahon ni Pangulong Bongbong, abay, naging ganyan. Ano ang pipiliin nyo? Yung kahoy-kahoy o yung ganitong kaganda?
Sa panahon ni Pangulong Bongbong, ang pagkakaiba, malaking malaki. Singlaki ng mukha ni Sara. Ito. Tingnan nyo, mga kababayan ha. Panoorin! Walang bayad yan. Pag may naningil dito, papakulong ko. Ganda, oh. Goodbye na kayo sa bridge, ha? Pag umulan ng malakas, bumagyo, sigurado, sirato. Mga bata dumadaan dito. Lahat po, mga estudyanteng maliliit. Diyan po kami lahat dumadaan. Tangina, hindi na naawa si Digong sa mga matatanda, oh. Mga kababayan, hindi naawa si Digong sa mga matatanda. Ginawan ng kahoy na tulay, ha? Ginawan ng ganito, ng hanging bridge na kahoy, yung mga matatanda tumatawid, yung mga bata tumatawid, hindi na naawa. Kinikbakan pa ni Duterte. Kinikbakan ni Duterte. Sige, tuloy. Matibay, oh. Tibay na, sir. Pero kung bigis ito ginawa, isang buwan? 45 days. Kaya pa hanggang to, no? Kita nyo, ang ganda na, oh. Simentado, safe, yung proyektong ginawa sa panahon ni Pangulong Bongbong. Ito na. Di ba ikaw ang dumaan dito na may patay, di ba? Opo, sir. Nanay ko pa nga po yun, sir, yung namatay po noon na sinakay namin Kita nyo, may namatay dahil kay Digong. Tangina talaga si Digong, mamamatay tao, ano? Pati yung mga proyekto niya, nakakamatay. Putang inang proyekto yan. Dapat pag gumawa ka, yung proyekto mo makabuhay. Yung proyekto ni Digong nakakamatay. Hello? Konting magasakit lang, di ba? Pero yung magasakit ba na alam natin yung hirap na dinadaanan ng dalawang barangay dito? Dapat i-prioritize din natin. Oo nga, hindi pinpriority ni Digong kasi priority niya yung may nananakaw siya. Nakaw lang ng nakaw kasi si Digong eh. Ang laging iniisip, Bong, magkano yung akin dyan? Tay, meron tayong project. Sige, Bong, magkano yung akin dyan? Tangina, puro ganun eh. Bong, bigyan mo naman si Sara dyan. Bong, bigyan mo naman yung mga asawa ko dyan. Bong, kahit na baliw at bading yung dalawang anak kong lalaki, bigyan mo rin sila. Tag-ina yan. Grabe, no, mga kababayan, ano? Salamat po, sir. Mabilis na tinugunan niyo po. Siyempre. Ang ganda na ho, ang ganda ng gawa talaga. Basta proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, ang ganda-ganda. Sir. Salamat naman at natapos na ito. Maraming pakinabang, lalong-lalo na ng mga bata. Talagang sabi ni Pangulo, kailangan bilisan natin yung pagpapagawa niyan. Ano sabi? Ano bilin ng Pangulo? Tingnan nyo ang ganda, oh. Biruin nyo yan, yung ilog na yan, ginawan ng tulay ni Pangulong Bongbong. Ano sabi ni Manong Bongbong daw? Kailangan bilisan ninyo ng paggawa sa proyekto na yan. Ayaw ni Manong Bongbong na nakikita yung mga kabataan matatanda tumatawid sa napakadelikadong hanging bridge na gawa sa pinagtagpi-tagping mga kahoy lang na pinagkakitaan pa ni Duterte. Grabe, no? Tapos pipiliin nyo si Duterte, yung mga Duterte kumpara kay Pangulong Bongbong, na ang mga ginagawa puro magaganda. Putang ina nyo, pumunta kayo sa website ng DPWH, pumunta kayo sa website ng ni Pangulong Bongbong. Website ng gobyerno para makita nyo yung mga pagkakaiba ng mga proyekto ngayon kumpara sa proyekto ni Digong na wala. Matatauhan kayo. Hindi lang naman yung mga malalaki ang infrastructure ang importante. Pati yung mga footbridge na ganito na ginagamit ng mga kababayan natin. Salamat, sir. Grabe, no? Tignan yung mga kababayan, nakakadaan na yung tricycle, nakakadaan na yung mga motor. Ang laking bagay, mga kababayan, sa mga kababayan natin taga dyan. Congrats! Mga essential goods. Tignan nyo to, mga kababayan, tignan nyo to. Umiikot ng napakalayo. Plus 300 yung mga... Ito. Lumang-luma na to. Yes. Ano ang capacity nito ngayon? Nasa 5. Itong bridge, 58 years old na. Hindi na kaya yung mga mabibig. Hoy! 1969. Panahon pa, pinatayo pa ni Manong, Apo Lakay.
Di ba kayo nahihiya niya mga DDS? Tatanga-tanga kayo. Eto, tingnan nyo ha. Anong date yan? Oh, andali. Oh, ito. Oh. Lumang-luma na to. Ah. Ano ang capacity nito ngayon? Nasa 5. Ah. Itong bridge, 58 years old na. Oh, tingnan nyo mga kababayan. 1969. Sino ang presidente? Sino ang presidente? Ang presidente ay si Apo Lakay. Tignan nyo, etong Alyog Bridge. Oh, ang nagpatayo ay si si Apo Lakay. Grabe nung tibay, Oh, tuloy. Oh. Hindi na kaya yung mga mabibigat na sasakyan. Oy, Digong, hindi ka ba nahihiya? Yung pinatuyo mong tulay, hanggang 2 taon lang, bumagsak na. Yung tulay, pinagmalaki mo pa kahit minana mo. Di ba? Oh, tapos ano nangyari? Ayun, wala pang 2 taon, bumagsak na yung tulay na pinagawa mo. Pero yung pinagawa ni Apo Lakay, hindi ba kayo nahihiya? O, ilang taon na? Grabe, di ba? Grabe. Buhay pa rin hanggang ngayon, no? Maagaw ka. Na-assess na ba ng TechServe, Tony? Hindi ba tayo pwedeng mag-fast curing concrete tile? So yung mga truck na nagdadaga ng pagkain, ng mga essential goods, umiikot ng napakalayo. Plus 300 yung mga one load na agree. Di ka at magmamahal pag gano'n. So ito yung butas. One way to. Pag nagawa natin to, temporarily, we can do 2 lanes here. We can. Sige, kawawa yung mga tao Malaking perwisyo Pinapunta tayo ni PBBM dito. Kaya talaga ng mga project natin, binibilisan natin. Kita nyo? Ano ang sabi mga kababayan? Ano sabi? Ano sabi, Tolits? Totits. Pinapapunta siya ni Pangulong Bongbong para tignan, para mapabilis. Gusto ni Manong Bongbong mabilis lahat ang paggawa ng mga proyekto na kailangan ng taong bayan. Ayaw ni Manong Bongbong natin na may nahihirapan, mahirapan kayo. Ayaw niyang ganun, na nahihirapan kayo. Ikinalulungkot niya yun. At kinalulungkot din namin yun. Pero si Digong, kapag nakikita niya na nahihirapan kayo, yun yung kinatutuwa ng putang inang yun. Anong sabi niya? Mahirap kayo, mamatay kayo sa gutom, wala akong pakialam. Pero si Pangulong Bongbong, iba talaga. Padagdagan ko yung mga tao, mga equipment para bumilis. Ang laking epekto nito sa ekonomiya. This is the from Cagayan. Ang laki talaga ng epekto sa ekonomiya dyan sa lugar na yan. Even yung from Manila, dito yung daan. Hopefully, October, mga ganon, matapos na. Para mabuksan na natin. Yun. Kita nyo mga kababayan, no? Tuloy-tuloy ho ang paggawa. Kaya mga kababayan ko, si Manong Bongbong, sisisihin ninyo, mga bobo talaga kayo. Natatawa na lang si Manong Bongbong, ano? Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. Correct. And I'm the only one that has started to do anything about it. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Bakit? May ginawa daw ba ganon si Digong? May in-expose ba si Digong? May pinanagot ba si Digong? May pangako pa yun sa inyo. Putang ina nyo, mga utu-utu talaga kayo Ano sabi? Within 3 to 6 months, boss ang magnanakaw. Diba? May napanagot ba si Digong? Kahit isa, putang ina nyo, magbigay kayo ng isa na may napanagot si Digong na magnanakaw para masabi nyo na para sa korupsyon, para maging corruption buster si Digong. Yung mga DDS dyan na nagdudunong-dunungan na bobo naman. Itong mga DDS ng putang ina nung bata ang dinidi yata, tubig kanal. Sige nga, sagutin nyo nga ako. Kayo mga DDS, sige, seryoso. Sino ang napanagot ni Digong na magnanakaw? Meron ba? Kahit isa. Kahit isa na wag ng big fish. Kahit malabangus lang. Sige nga, kahit malabangus, wag ng big fish, wag na yung malapating, ganun, wala na. Wag na ho yung
malabalyena na isda. O, malabangus na lang o malatilapia. Meron ba? Sige nga, meron ba? Meron ba kayong na utang ina nyo? Sumagot kayo! Tao pa ko ha! Tangilan nyo itong mga to! Sagutin nyo yung Sagutin nyo yung tinatanong ko! Mga putang ina nyo! Sumagot kayo. O ano, putang ina nyo, hindi kayo makasagot ano? Meron bang napanagot? Ang tanong ko, si Digong, na kahit malatilapia na lang, wag nang malabalyena. Kapisit ko, putang ina nyo, wala kayong may sagot ano? Oh, di ba? Wag nyo nang palawakin. Hindi nyo naman kayang... Yan nga lang, hindi nyo na kaya eh. Palalawagin nyo pa yung mga pinagsasabi yung mga unggoy kayo. Sige nga, meron bang napanagot si Digong na magnanakaw, kurakot sa bayan? O, sige nga, sige nga. Meron? Meron? Tatangan nyo, mga potang ina nyo, mga DDS kayo. Dapat sa inyo, inuuntog nyo yung mga ulo nyo sa mga poste na mga hindi tapos eh, na mga proyekto ni Digong. Di ba? Tangina nyo. Our beloved Boss Mike Cervera.